And allow God to direct you. Number two, bring your heart to God. Number three, remember who is in control. Number four, let God define you. Number five, seek your worth in Christ. Number six, forgive those who hurt you. And number seven, moving forward. So maybe, nandito yung mga way para mahilom yung puso natin. Dahil alam ko, maski ako, I feel broke, no? This week, bukod sa pera, ayan, broke na broke tayo. So number one, allow God to redirect you. So may tanong ulit ako. Mahilig kasi ako magtanong eh. Mahilig na po ako magtanong. May experience na po ba kayo na may kaibigan kayo, sobrang close kayo, tapos biglang may hindi unexpected eh, kasi sobrang close talaga kayo eh, tapos biglang kanyang aawayin, may sasabihin masama sa iyo, tas or sa group or friends nyo or sa maski nga sa family, 'di ba? Na-experience nyo na ba yung parang pinagtulungan kayo, ganun? Pinaramdam talaga sa inyo na mag-isa ka lang, wala ka kakampi dito, ganun. So, ayun, sa isip nyo lang, sabihin nyo, oo, ako yun, no? If kayo yun, meron din yan sa Bible, may story din sa Bible about dyan. So, baka isa ka po dito na nakakaranas na ito at baka makatulong po sa inyo to at para mahil ang ating puso. So, sabi sa kwento, actually, wala po talaga akong scripture dito. Buong Bible po babasahin natin, kaya i-ready nyo po yung Bible nyo. Okay po ba? Yan. Parang wala po kasi wala akong nakikita naglaro. Ayan, may nakita na nag-isa. Ayan. So, Genesis 37 verse 23 to 28. So, hindi ko na siya babasahin, hindi ko rin po siya ilalagay dyan. Malaki naman po na. Genesis 37 verse 23 to 28. Sige, okay lang po. I-notes nyo siya. Pero if familiar kayo kay Joseph, familiar po kayo. Hindi po yung sa kunento ni Ate Ja kanina. Ibang Joseph po ito. Familiar po ba kayo dito sa cartoon? Ayan, si Joseph the Dreamer. So, ganun yung nangyari sa kanya. Pinagtutulungan siya ng kapatid niya at pinagtangkaan siyang patayin. Ayan, may pinagtutulungan siya ng mga kapatid niya, and ayun nga, yung mga kapatid ni Joseph, pinagtangkaan pa siyang patayin. Pero eventually, nung na-realize din ng mga kapatid niya na instead na patayin natin to, ibenta na lang natin pagkakakitaan pa, di ba? Binenta nila ngayon to sa Ismailita. At ang Ismailita na to, dinala nila si Joseph sa sino po nakakaalam kung saan siya dinala? Sa Egypt. Ayan. Ayan, buti nakikinig po kayo. Ayan. And the hard truth, kung bakit, syempre, di ba, mapapaisip tayo, ba't ginawa yun ng mga kapatid? Bakit ginawa ng mga kapatid ni Joseph yun sa kanya? Bakit siya pinagtulungan? Ba't siya nilaglag sa balon? Di ba, hinubaran pa nga siya eh. Bakit kaya ginawa yun? Pero sinasabi dito sa Bible, ano yung sinasabi sa Bible? The hard truth is, the Bible doesn't say Joseph did anything wrong. Walang ginawang masama si Joseph noon pero ginawa sa kanya yun ng mga kapatid. Kaya lang ginawa ng mga kapatid niya yun dahil sa galit at selos. Pero may magandang plano sa kanya ang Panginoon. But his story didn't end there. Genesis 39 verse 21 to 23, sabi doon, sige po, babasahin ko na para sa inyo. Ginabayan pa rin siya ng Panginoon at dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang kalooban ng tagapamahala ng bilangguang kay Jose. Kaya ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-alala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkakatiwala niya kay Jose dahil ginabayan ng Panginoon si Jose at pinagpala sa lahat ng ginawa niya. No? So, gusto ko lang i-highlight doon yung God never abandoned Joseph, and we eventually see na pinagkatiwalaan pa siya doon si Joseph kahit na ayun nga, despite yung past niya, pinagtulungan siya ng kapatid niya, ginawa siyang alalay, pero nung dinala siya sa Egypt, yung plano sa kanya ng Panginoon, napakaganda. Hindi doon sinasabi nga na hindi doon nag-end talaga yung kwento ni Joseph sa pag-aapi sa kanya ng mga kapatid niya.
And then, in the same way, we experience heartbreak, rejection, like Joseph. We might not even see it coming, hindi man natin nakikita, di ba? Minsan, sa family pa natin nararanasan yung mga ganitong sitwasyon na may sinasabi sa atin, sa kaibigan natin, sa ka-work, pwede pa eh. Pero lalo na pag sa church, no? Hindi po kasi natin ginagawa dito sa church ang manakit ng kapwa natin churchmate, no? Kasi ang church nga po natin is, kaya nga sinasabi lagi nila Pastora Rose, ang church natin, dapat nandiyan yung mga kaagapay po natin. So, we encourage you na dapat tayo dito po talaga, dapat magkakaagapay tayo. Okay po ba yun? So, ayun, so, katulad ni Joseph, na-experience po talaga natin yung mga bagay na ito. At the end of point na nasa lowest point tayo ng feeling hurt talaga, nasasaktan tayo, vulnerable, alone. Like Joseph, yung story din naman natin, ang maganda doon, hindi doon nagtatapos. Lagi niyo pong tandaan yan. Kasi like Joseph, no, kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya, sinasabi nga doon na God never abandoned Joseph. Kung ganun din ang Panginoon sa atin, no? Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. And God later Joseph with an opportunity to lead people who enslaved him, and he saved thousands of people, no? Mas gumanda talaga yung buhay niya sa Egypt. Pati yung mga nagkawawa sa kanya, yung nang-enslave nga sa kanya, which is yung mga kapatid niya. Every painful experience from his past prepared him for his purpose because God has always with him. Kaya nga, lagi kong sinasabi, kaya nga ang title po natin is Near to Broken-Hearted, no? Kasi tandaan niyo po, ang Panginoon, malapit siya sa mga taong broken. The same way God who stay with Joseph is with us. Not directly naman po na, syempre, sa kwento na to, sa panaginip, no, nakikita niya, na-view niya. Pero sa atin, if we pray, we read Bible, no, basahin natin yung Bible natin, malalaman natin talaga kung ano yung plano sa atin ng Panginoon at mare-redirect talaga niya tayo at may hilang puso natin. Sabi diyan, rejection can lead to God's redirection, no? Ganda po no. Kahit na naka-experience tayo ng rejection sa ibang tao, sa family man yan, sa friends, at sa work man, sa boss natin, and even kahit sa church, nangyayari yan. Pero yung Lord, i-redirect niya talaga tayo eh. I-redirect niya talaga tayo from our past. Okay? When we allow our loving Father to redirect us, we may able to look back one day and see all the goodness God brought from the rejection we've experienced. Today, we may be feeling rejected or heartbroken, but when you choose to seek your Heavenly Father, He can use this season as an opportunity to draw you closer to His plans and purposes. Kaya nga yun, inulit ko po, title natin is Near to Broken-Hearted. Kasi every time na nare-reject tayo, na feel broken tayo, laging ginagamit to ng Panginoon para ma-redirect tayo at matuto. So kahit na nakakalimutan natin, naliligaw tayo ng landas, sobrang mabuti talaga ang Panginoon sa atin, no? Lagi niya tayong nire-redirect. Amen po ba doon, no? And yun nga, sa dulo pa rin talaga, free will pa rin po ang masusunod sa atin. We have free will. So if we let the will of God happen sa buhay natin, there's no pain, no break hearts. God will help us to redeem all our past. So number 2, bring your hurt to God. Sige ba, ito ulit, magtatanong po ulit ako. Ayan. Think of a moment that caused you deep hurt. So, mag-isip nga po kayo ng bagay na nangyari sa inyo na nagbigay talaga ng malalim na sakit sa puso natin, no? Na-experience na ba natin yung mga pinahiya ka na ba ng isang taong malapit sa'yo? May mga pangarap ka ba na hindi mo matupad? At kaya ka doon nasasaktan kasi gusto mo yung makuha yung bagay na yun. At maybe yung mga sitwasyon na you feel alone, unloved, unwanted.
tanong ulit, ano pong ginagawa niyo pag nararamdaman niyo yung mga bagay na gano'n? No? Ano yung ginagawa natin? Pag nakaka-experience tayo ng deep hurt, sobrang di ko na kaya, bakit ganito yung na-experience ko? No? Ano po yung ginagawa natin? Maybe yung iba sa atin, no, lalo na kung hindi Christian, magpapakalasing, iiyak, aaliwin yung sarili sa mga maling bagay, ibubuntong sa ibang tao, pinakamalala pa po, worst comes worst, magpapakamatay yan or magsusuicide dahil hindi niya kinakaya yung sitwasyon niya. And actually nga po, kahit Christian ginagawa ito, no? And ayun nga, sinasabi dito meron din po dito sa Bible na kwento patungkol diyan. And kung na-experience niyo po yung bagay na to, maybe para po sa inyong mensahe na to. Sabi sa 1 Samuel chapter 1, verse 1 to 20, ayan. Are you familiar sa kwento ni Hannah? Familiar po kayo sa kwento ni Hannah? Si Elkanah ay may asawa na sina Hannah at Penina. May anak si Penina pero si Hannah ay wala. Yun po, si Hannah yung hindi magkaanak dahil nga po bahog siya. Then, one time, itong family ni Elkanah at pati yung dalawa niyang asawa na si Hannah at Penina, lagi silang pumupunta sa isang sambahan sa ano po, alam niyo po, sa Shiloh, upang sumamba at magandog po doon sa Panginoon. And then, dahil hindi nga magkaanak si Hannah, itong si Penina po, lagi siyang kinukutya. Itong karibal niya, lagi siyang iniinis, pinapahiya siya. At dahil doon, ang ginawa po ni Hannah, ano sa tingin niyo po ginawa ni Hannah nung inaway? Pag lagi siyang inaaway ni Penina, ano sa tingin niyo po yung ginawa niya? Yan. So, lumapit si Hannah sa Panginoon at nanalangin. Lumapit po siya. At dahil doon, nagbuntis siya at pinangalanan niya itong, ano po pangalan ng anak ni Hannah? Yan, Samuel po, no? At ang ibig sabihin po ng Samuel is, hingi ko siya sa Panginoon. Sa story ni Hannah, no, yung unable to have children in their culture, no, maski ngayon naman po, no, may mga ganito na kapag hindi pa rin nagkakaanak yung sa family, pag hindi nagkakaanak yung babae, parang pinapahiya, ganun. Hanggang ngayon, na-experience po ng iba tao yon. And sobrang hirap po nun para kay Hannah at sa mga tao nakaka-experience ng ganun. And at ngayon, maybe hindi man ganun yung klaseng experience hindi man ganun yung na-experience natin, katulad ni Hannah yung pinapaya dahil hindi nabawag. Pero meron nangyari na na-pressure tayo dahil katulad na lang ngayon, parang pinapaya ka, wala kang ka-date, wala kang, ano na, 2024 na, bakit wala ka pang asawa, gano'n, di ba? Napapressure tayo, ba't hindi ka pa nagpapakasal? Gano'n. And going back sa story ni Hannah, ang ginawa po niya is, she ran to God for help. When we experience hurt, we can follow Hannah's example. So, pwede natin gawin yung ginawa ni Hannah na tumakbo siya sa Panginoon. At bakit po? Here are 3 reasons why, kung bakit dapat natin gayahin yung ginawa ni Hannah. He brings comfort. Unang-una, he brings comfort. In the book of Matthew, Jesus encouraged us to come to Him with our troubles. No? So, kapag nilalapit natin sa Panginoon yung hurt, yung hurt natin na nararamdaman, it brings comfort. And alam nyo po ba, sa Panginoon nyo lang makikita yon. Katulad nga sinabi sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. God brings comfort in many ways, and by coming to God, with our heartbreak, we open ourselves up to abundant peace. Only the Lord can provide. No, umaapaw na kapayapaan, sa Panginoon mo lang po yun makukuha. And ngayon, no, yung iba kasi sa mga, lalo especially sa mga youth, if they experience hurt
parang hinahanap nila yung comfort sa ibang tao, no? Kaya napapaga yung pag-girlfriend, pag-boyfriend dahil hinahanap nila sa ibang tao yung comfort. And masasabi ko po sa inyo na sa Panginoon lang po talaga natin mahanap ang comfort. And even po sa mga parents po natin, no? Hindi lang po para sa youth ito. Sa mga parents po na if hindi mo na nafe-feel yung comfort sa asawa mo, sa at sa pamilya mo, no. Hindi po natin kailangan hanapin pa sa ibang tao. Sa Panginoon niyo lang po ilapit yung comfort niyo. And sunod po, He brings joy. No, tatanungin ko po kayo ulit. Hilig ko po magtanong, no. Are you enjoying your life today? Na-enjoy niyo po ba yung buhay niyo? No, sagutin niyo na lang po. Iyak na lang po kayo kung hindi. Yan. So Psalms 16 verse 11, itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay. Puno ng kasiyahan at sa piling niyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. During difficult season, joy can be found by keeping our hearts and minds focused on God. So mag-focus lang tayo sa Panginoon. Because Hannah went to the Lord with her pain, she showed that she trusts Him, and God provided her with the strength she needed to persevere despite her challenges. So, I know, kung si Hannah nga ganun yung ginawa niya, nagbibigay daw ng joy to sa atin. Hindi man directly, katulad ni Hannah, no, pumunta siya sa Shiloh para sumamba, nag-pray siya doon sa church na yon, sambahan na yon. Hindi naman pag-alis niya doon, okay na siya, nahihilom na. Pero ang maganda po dito kasi, during the healing process, kasama mo na yung Panginoon, dahil nanalangin ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, ibig sabihin, habang sa prosesa po na yun, magtitiwala ka pa po. Okay po ba yun? At doon po magsisimula yung healing process once na nilapit natin sa Panginoon. In the same way, pag nag-focus tayo sa kay Jesus, He will help us experience the joy of the Lord no matter what situation we are facing. Sunod po, He brings healing and growth. So, hindi pa po ito Sa Psalms 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginamot ang kanilang mga sugat. God healed Hannah's heart and He wants to heal yours as well. So, hindi lang puso ni Hannah ang gusto niyong pagalingin ng Panginoon. Tandaan niyo po, tayong lahat gusto tayong pagalingin ng Panginoon sa mga nararanasan natin. Kaya po, once na lumapit tayo sa Panginoon, inilapit po natin sa Panginoon yung puso natin, yung hurt natin sa Kanya. May heal po talaga rin na tayo. Hannah didn't see healing immediately. She had to wait to see God's goodness revealed. Waiting can be challenged, but God promises we do not have to wait alone. So katulad nga po na sinabi ko, yung waiting is a challenge po, pero yung paghihintay sa promise ng Panginoon na papagalingin niya tayo, hindi ka na mag-iisa dahil kasama mo na siya maghihintay doon. And number 3 na tayo. Ayan, number 3. Remember who is in control. Ayan. Number 3, remember who is in control. Tanong ulit. May nangyari na ba sa buhay nyo na sa tingin nyo imposible pero naging posible? No? May mga ganun po bang bagay? Feeling mo, ay, di ko kaya yan. Pero eventually, nagagawa naman po natin. Katulad nga po ngayon, nagda-doubt pa ako nung una, kaya ko ba to? Kaya nga pinasa ko muna kay Kuya Job eh. Dapat po last week pa po ako, pero pinasa ko muna kay Kuya Job. At ayun po, dahil habang inaaral ko to, sinampal talaga po ako ng Panginoon. At kaya po, hinabaan ko rin po yung preaching ngayon. Binawi po natin yung Sabi po sa Exodus 14, ayan, so kung na-experience nyo yung mga bagay na sa tingin nyo imposible na, yung natatrap na po tayo, yung hindi mo na alam yung gagawin, hindi mo na alam yung desisyon na susunod mong gagawin, natrap ka na sa buhay mo, so sobra ka na nasasaktan dahil di mo na alam yung gagawin. Meron din pong kwento sa Bible patungkol dyan. Sa Exodus 14, verse 10 to 18. So, sino familiar sa kwento ng panahon ng Israelites na nasa
nasa Egypt sila. Sino pong familiar doon? Yung naging alalay sila doon, katulong sila, right? So, sa Egypt, nung panahon na yon, ginawa silang katulong doon. At yung trato sa kanila ng mga Egyptian is hindi talaga tama. But imagine if we are in the same situation of Israelites, kung nandoon po tayo sa sitwasyon na yun, yung feeling na pinahirapan sila, sa initan pa po, sobrang init, tapos araw-araw ka nagtatrabaho, yung trato nga po sa inyo ay hindi maayos. Then eventually, pinalayas kayo ng Parao dahil sa mga ginawa ng Panginoon sa kanila. And nung pinalayas na po kayo ng Parao, ng hari ng Egyptian, pinalayas na kayo, nakalaya na kayo sa Egypt. Ngayon naman, pinahabol pa ulit kayo. Pinahabol pa ulit tayo. If nandoon tayo sa sitwasyon na yun, pinahabol pa ulit tayo, di ba? Sa mga hundreds of army ng Egyptian. At yung last choice po natin is tumawid sa kaligitnaan ng dagat. Sa tingin po ba posible yun kung nandoon kayo sa sitwasyon na yun? At sasabihin po sa inyo ng leader nyo, which is si Moises, sasabihin po sa inyo, be still. Ayan po, be still. Ano po gagawin natin sa oras na yun, no? Kung gano'n, be still, tapos sasabihin na ito, gano'n. Diba? Pero, if we are reminded dun sa kwento na yon, kasi si Moses po ang way nung mga panahon na yon para makausap ng Israelites ang Diyos natin. And then, sabi nga sa Exodus 14, verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. No? So, kailangan mo lang talaga maging still. If we look at the end of the story, no, kung sa story po nung panahon na yon, if hindi po nila sinunod si Moses, ano po kaya mangyayari ulit sa mga Israelites? Sa tingin niyo po? Ano po kaya mangyayari? Pwedeng maiiwan. Maiiwan sila, babalik ulit sila sa Egypt, at magiging katulong po ulit sila doon. Papahirapan po ulit sila. Pero, mas malala pang pwedeng mangyari is mamatay din po sila dahil nga pinapahabol sila. Pero dahil nga sinunod nila, no? Or kung hindi man nila sinunod, kung hindi nila sinunod si Moses, sinayang nila yung opportunity na iligtas sila ng Panginoon. And sabi diyan, being still requires letting go of all control of a situation and trusting God to handle it. Once we realize sa sarili nating kakayahan, hindi po natin kaya. Yung iba nga po doon, gusto maipaglaban na lang, no? Kung pwede, maipaglaban na lang talaga sa mga army ng Egypt. Pero kung i-rely po natin sa kapangyarihan lang po natin, sa kakayahan po natin, di po natin kakayanin. On that situation, it looks impossible, pero if yung Israelites, hindi sila nagtiwala sa Lord on that moment, kung hindi sila nagtiwala, sinayang nila yung opportunity na makalaya at i-guide sila ng Panginoon tumawid sa anong dagat po iyon? Red Sea. Tama. It may not make sense at that moment, but God's know better than we do. Alam ng Panginoon po ang ginagawa niya. That's why we should be still. Sabi sa Isaiah 55 verse 8, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan nyo. No? Yun po. Kaya po, magtiwala po tayo sa Panginoon. Tuwing nakaka-experience tayo ng breaking moments, we might not understand why. Bakit ganito yung naranasan natin? But we can still trust our God and knows what He is doing. O pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon, kung naranasan mo po yung sitwasyon na yan, ipagkatiwala mo po sa Panginoon yan. Sabi sa John 13 verse 7, Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. And po, so pagkatiwala nyo lang po sa Panginoon. Romans 8 verse 28, and we know that all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, yun din, no? Mahal din syempre natin ang Panginoon. Syempre, hindi lang basta by words ang gagawin natin. No? Lord, pagkakatiwala ko na po siya sa iyo. Pagkakatiwala ko na po itong sitwasyon ko. Pero yung without action, without love na pinapakita mo sa Panginoon, syempre, kailangan po rin natin gawin yun.
And number 4, ayan. Number 4, let God define you. So may tanong po ako. Sige nga po, sabi ko po 'di ba, prepare po kayo ng notes nyo. Sulat nyo po sa notes nyo. Try nyo po isulat sa notes nyo or dyan sa phone nyo yung importanteng bagay sa inyo. Kung ano yung mga important things na sa tingin nyo, family ba yan? No? Sulat nyo po. At sige po, inom po muna ako tapos sulat nyo lang po yung mga importanteng bagay. At least 5. No? Sulat nyo po muna. Ayan. Sa mga ano po, okay lang naman din kung sa isip, pinasulat ko lang talaga sa inyo. Pero much better po kung sulat nyo. Ngayon po, tingnan po natin yan. Sa tingin nyo po, paano ba nababagay ang Diyos sa listahan na yan? No? Sa tingin nyo po, paano nababagay ang Diyos sa listahan na yan? No? Sa tingin nyo po ba, nabibigyan ng halaga ang Panginoon sa mga inuunan nyo sa listahan nyo? Nabibigyan ng halaga ba ang Panginoon dyan? Nade-define ba ang Lord dyan? At alam nyo po, kapag mas tinitingnan po, pag mas may tinitingnan pa tayong mas mataas pa sa Lord, ang tawag po doon is idolatry. Kung may mas mahalaga pa sa Panginoon, mas mahalaga to kaysa sa Panginoon. Not all heartbreak comes from idolatry. Hindi naman lahat ng heartbreaks dahil sa idolatry. Pero idolatry can lead to heartbreak dahil sa pag-idol natin, pagpapahalaga natin sa ibang bagay, nagkakos po ito ng heartbreak. That's why dapat maunawaan natin na nothing can replace God's place in our hearts. Simula po nang tinanggap natin ang Panginoon, no? Alam ko naman po lahat tayo dito, no? Tinanggap na po ba natin ang Panginoon? Amen po ba? 'Yun. Kung tinanggap mo na ang Panginoon, wala na po dapat pumalit diyan. Panginoon lang po talaga. If we idolize something, we risk redefining who God called us to be, no? So, binabago mo yung definition ng buhay mo. Binabago mo yung definition kung ano yung ibig sabihin. Ayan, kung ano yung ibig sabihin ng buhay mo. Sabi nga sa Colossians 3 verse 2 to 4, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo. Hindi ang bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So, gawa tayo ng Diyos para tayo sa Diyos. Tandaan po niyo yan. Genesis chapter 1 verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae. Ngayon, may tanong po ulit ako. Lahat ng meron dito sa mundo, lahat ng created dito sa mundo, sino pong may pagmamay-ari? Tanong ko po. Sino pong may pagmamay-ari? Diyos. Kala ko si Elon Musk eh. Si Lord po, no? Si Lord po ang may-ari ng lahat. Pag ginamit ni Satan yang at anong bagay man yan, material thing, technology, kahit ano, basta ginamit niya ni Satan, ang tawag po doon is perversion. So, ang ibig sabihin po ng pagnanakaw sa totoong may-ari, kumbaga, hindi siya para doon, pero ginagawa siya para doon. Okay? For example, yung thermometer. Para saan po ang thermometer? Pang-check ng temperature. Right? Pero pwede po ba siyang gamitin pang-timbang? Matitimbang po ba yung weights natin doon? Hindi po, di ba? So parang ganun po ang example dito. Kahit anong pilit mo, mula pa noon hanggang ngayon, pagmamayari ka ng Diyos, sa Diyos ka lang po. Ang ginagawa kasi ni Satan, pine-pervert niya. So parang ang nangyayari, naniniwala tayo na kapag ginamit na niya, hindi na natin pwedeng gamitin. Meron pa nga isang kwento na
may nagtanong, bakit mo ginagawa yung art form na yan? Ba't mo kinakanta yan? Bakit ginagawa yan? Alam mo ba na nung unang panahon, ginagawa yan ni Satan? No? So kung ganun po yung thinking natin, kung malinaw po, kung ganun po ang thinking natin, pag ginamit na ni Satan, pag ginamit na ng kaaway, hindi na po natin pwedeng gamitin. Big sabihin, bawal po tayo. Bawal po ako dito ngayon, bawal po ako mag-preach ngayon dito. Big sabihin, bawal po tayo. Kasi po, di pa po tayo Christian, and even Christian nga, nagpapagamit pa kay Satan. Right? So kung ginamit tayo ni Satan, bawal na tayo sa Panginoon. Pero yun nga, ginagamit sa Bible, redeem, kasi nga, pinapawi ng Panginoon yung mga ganung bagay. And note lang kaya tayo nagagalaw ng kaaway, kaya tayo ginagalaw lang ni Satan. Pinapaalam pa po niya yan. Hindi lang niya tayo basta-basta pwedeng galawin. Di ba? So para lang tayo sa Panginoon. So, at dahil gawa tayo na Diyos, kung sino tayo, makikita lang natin sa ating Diyos. Kapag may iniidolo kang iba na mas mahalaga pa sa Diyos mo, binago mo ang definisyon ng buhay mo, okay? Kapag hinahanap mo ang sarili mo sa iba, I assure you na mag-fail lang yan. Para kang para kang bangka na tinakpan mo lang para kang nasa bangka, tapos tinakpan mo lang po ng chewing gum. Tapos, yes, yung tinakpan mo lang ng chewing gum yung butas. Yes, matatapalan siya, mawawala hindi papasok yung baha doon sa butas na yun, sa bangka na yun. Hindi papasok yung tubig doon sa butas na yun dahil tinakpan mo ng chewing gum. Pero permanent, lang siya, pansamantala lang siya. Temporary lang siya. Pero once na inayos talaga natin yung bagay na yun, hindi tayo malulunod, no? Hindi tayo malulunod sa dagat. Parang ganun po ang definition, no? Pag binabago mo, mag-fail ka po, malulunod ka po kapag binabago mo ang definition ng buhay mo. Whenever you feel alone, pain, always remember God. God is near to the broken-hearted. Lagi ka niyang sinasamahan and He will never, ever abandon you. So, kasi sinasabi dito na defining ourselves by something other than Christ doesn't mean. So, kung kahit hindi naman po porket na dinidefine natin yung sarili natin sa iba, sabi dito, it doesn't mean na we don't love Jesus, but our love for Jesus should come before our love for anything else. So dapat, hindi ko naman sinasabi na huwag niyong hangaan yung ibang tao. Kunyari, may hinahangaan kayong artista. Hindi ko naman po sinasabi na pag nahangaan kayo doon, idolatry na po agad ang tawag doon. Basta as long as po na inuuna niyo ang Panginoon, inuuna niyong mahalin ang Panginoon, hindi po idolatry ang tawag doon. And tandaan niyo po lagi na malapit po, and ginagamit ng Panginoon ang mga bagay na to remind us. And He will use heartbreak moments para ipa-realize sa atin itong, that's why, again, near to the broken-hearted. Number 5, seek your worth in Christ. Gaining acceptance from someone else, yung tipong na-experience nyo na po ba to? Yung nagpapapansin kayo sa ibang tao, yung ginagawa nyo na po yung lahat, pero hindi pa rin po sapat yung ginagawa nyo. No? Sabi dito, yung tipong ginagawa mo na ang lahat, pero hindi pa rin sapat para mahalin ka. Di ba? Naranasan mo na ba yun na binigay mo na yung best effort mo para mapansin ka, pero hindi pa rin yun sapat, no? Pero sa Panginoon, pag sinig po natin sa Panginoon yung worth, yung halaga natin, sobra-sobra pa po ang papakita sa atin ng Panginoon. Meron pong kwento sa Bible ulit, from Genesis 29, verse 16 to 25. No? May kwento po ulit dito. If familiar po kayo sa kwento ni Leah, si Leah po ay isa sa asawa ni Jacob. So, si Leah, napapansin ng Panginoon na hindi siya mahal ni Jacob. And ang ginawa ng Panginoon noon, binigyan siya ng maraming anak. Pinagpala siya ng Panginoon. Dahil nga napapansin ng Panginoon na hindi siya mahal, ang ginawa ng Panginoon, pinagpala siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming anak. Pero sabi doon,
instead na nag-focus siya sa fact na that God saw her value and blessed her, no, mas nag-focus pa rin siya mapansin ang halaga niya ng kanyang asawa, no? Mas nag-focus pa rin siya doon. So mapapansin po natin 'yan doon sa pagbibigay niya ng mga pangalan sa mga anak niya. Ang binibigay niya pong pangalan kasi sa mga anak niya, unang-una sa firstborn niyang anak, which is si Ruben, ang meaning po niya, nakita ng Panginoon na ang aking suliranin. Kaya ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. So, unang anak pa lang niya, yun yung pagbigay niya. No? So, feeling niya dahil lang anak siya, mamahalin na siya ng kanyang asawa. So, sunod naman, ang anak po ulit siya, pangalawa. Sabi naman dyan, Simeon ang pinangalan niya. At ang ibig sabihin po nito, kaloob din ito sa akin ni Yahweh. Dahil narinig niya, ako'y hindi mahal ang aking asawa. So, dahil dalawa na asawa niya, feeling niya, mamahalin ulit siya ng kanyang asawa na si Jacob. So, pangatlong anak niya. Ito ulit. So, pinangalan naman niyang Levi. At ang meaning po nito, lalo akong mapapalapit sa aking asawa sapagkat tatlong lalaki na ang aming anak. So, dahil nga marami na siyang anak, feeling niya, mamahalin na lalo siya ng kanyang asawa na si Jacob. Iniisip ni Leah na dahil sa biyaya ng Panginoon, nabigyan siya ng maraming anak, mas mamahalin na siya ng asawa niya. Same thing also in our life. Madaling magpapansin na ngayon, no? Ngayon using social media, madali na tayo magpapansin, no? Konting post lang, feeling natin, ito para dito ako, ito na yung worth ko. Konting views lang, napapansin ako dito, feeling ko dito na yung halaga ko, no? Pero alam niyo po, but finding our value in other people is not possible. You will never feel satisfied. Hindi po tayo masasatisfied kapag ganun po yung tingin natin, kung ganyan yung way natin sa paghahanap ng worth natin sa buhay natin. Yung pagpapakita natin ng mga bagay sa ibang tao, pagpapapansin natin, halos mapakita na natin yung lahat ng meron sa atin. Hindi po ganun. Hindi po tayo masasatisfy sa ganung bagay. The only way we can find true satisfaction is when we let God view of us define our worth. Hayaan mong ipakita sa iyo ng Panginoon ang halaga mo. Ulitin ko po, hayaan mong ipakita sa iyo ng Panginoon yung halaga mo o halaga natin. Leah discovered this when she named her final child. So, sa kwento naman ni Leah, na-realize din naman yung bagay na ito. So, dahil makikita rin po natin to sa pagpapangalan niya sa huli niyang anak. Sabi sa Genesis 29 verse 35, nagdalang tao siya muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon, pupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niya itong Judah. Pagkatapos noon, hindi na siya nagkaanak. Kaysa mag-focus tayo sa mga bagay na nasa paligid natin na hindi natin kontrolado dahil nga ngayon sobrang pag pinasok talaga natin yung mga earthly things na hindi po natin talaga kontrolado yan. Kaya po hayaan po natin ang Panginoon ang mag-control sa buhay natin. Piliin natin ang mag-focus sa Diyos dahil Diyos lang ang makakatulong para mahanap natin yung halagang kailangan natin. So, piliin lang natin ang Panginoon. So, God first. Number 6. Ayan, okay. Last 2. Forgive those who hurt you. So, kaya po niya ba to? Kaya po ba natin to? Forgive those who hurt you. Na-experience niyo na po ba to? Naranasan mo na ba yung may tao na nakit sa'yo ng sobra, tapos napatawad mo? Or kung hindi mo man napatawad, ano po yung ginawa niyo? Okay? Naranasan niyo na po ba to? No? Yung sobrang katulad nga sa sa umpisa natin, no, yung may naranasan ba kayo na family niyo sinaktan kayo, napatawad niyo po ba? Sabi sa Hebrews 12 verse 15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grow up to trouble you, corrupting many. Lagi nga sinasabi sa atin na love your enemies. So,
yun pa lang po, no? Sa totoo lang, pag minahal naman natin yung enemies natin, ang hirap naman talaga. At hindi talaga naman siya ganun kadali na once na pinatawad mo naman din, hindi ka naman din po talaga mag-heal. Dahil sinasabi nga, once we forgive, mag-start tayo doon na mag-heal. So, if you use revenge, no, kung ganun po yung gagawin natin, sa tingin niyo po ba kung babawi lang tayo instead na mag-forgive, sa tingin niyo masasatisfy po ba kayo? Mag-heal po ba yung puso natin? Di ba mas magiging worse po siya? No? Mas magiging worse lang if hindi tayo mag-forgive. And why should we forgive? Sabi sa Matthew 6 verse 14 to 15, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng iyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, doon pa lang po pala, pwede tayo magkasala. No? Hindi rin tayo mapapatawad ng Panginoon kung hindi tayo magpapatawad sa iba. Nagpapatawad tayo dahil pinatawad ni Jesus, nagpapatawad tayo dahil pinatawad tayo ni Jesus kahit hindi natin deserve. No? Katulad ng ginawa sa atin ni Jesus. Tanong ulit po, gusto niyo po bang maranasan si Jesus sa buhay niyo? No? Amen po, no? Kung gusto mong maramdaman sa buhay mo si Jesus, kung gusto po nating maranasan yun, matuto po tayo magpatawad sa mga kapwa din po natin. Kahit hindi po sila karapat-dapat, patawarin po din natin sila. Katulad po ng ginagawa sa atin ng Panginoon. How do we forgive others? Forgiveness does not always happen instantly. It's a process and a daily choice. Again, hindi naman agad-agad na kaya natin magpatawad dahil it's a process po, no? And kasama ito sa araw-araw na desisyon natin. Ang totoong forgiveness, nangyayari yan kapag nakipagtulungan ka sa Panginoon by asking help na tulungan tayo magpatawad kung paano niya tayo pinatawad. So, it's a daily choice po. Araw-araw po dapat tayong nagfo-forgive. Gusto natin maranasan ng Panginoon, may pagtulungan tayo sa Panginoon. Okay po ba? Kayang-kaya po ba yon? Amen, no? Kayang-kaya natin magiging partner talaga natin ang Diyos. Kailangan natin ito pa ulit-ulit gawin dahil madali tayong bumalik sa pagiging bitter. But we don't have to do this regularly. But we have to do this regularly, asking God to help us to forgive. So kailangan natin araw-araw talagang lumapit sa Panginoon para matulungan talaga tayo din araw-araw na magpatawad sa iba. Kasi pag tayo lang, madali lang sabihin na magpatawad. Sige, patawarin na kita. Pero mararamdaman po kasi yan ng Panginoon kung hindi naman tayo talaga seryoso sa isip natin, sa salita natin, sa binigkas natin, kung hindi naman talaga tayo seryoso, mararamdaman niya ng Panginoon kung totoo ka ba talaga nagpapatawad. At kapag naramdaman niya ng Panginoon, tutulungan ka niya magpatawad. Forgiveness is not about a lack of boundaries. So, hindi naman porket nagpatawad ka, ayun po, so kung hindi naman porket nagpatawad ka, dapat i-pursue mo ulit yung taong yun, no? So, makipagsalamuha ka ulit sa kanila. Makipagkaibigan ko ulit. Hindi naman porket magpatawad, makipagkaibigan ka na ulit sa taong yun. Kasi po, ang pagpapatawad din po kasi, forgiveness, ang pagpapatawad din kasi, hindi ibig sabihin nun, duwag ka, mahina, o takot ka. Forgiveness means malakas ka dahil handa kang i-let go yung mga past at sakit na naramdaman mo noon. Pinili mo mag-focus ang puso mo sa mas malaking plano sa iyo ng Panginoon. So, hindi porket nagpatawad ka po, mahina ka, natatakot ka, takot ako dyan, sige po, pagpapatawarin ko na. Hindi po ibig sabihin ganun. Ibig sabihin po nun, malakas ka, kaya matuto po tayo magpatawad. Forgiveness is not easy, but is a necessary part of healing a broken heart. So, meron po akong kwento ulit, it's a true story. And try to imagine kung kayo yung nasa situation na ganito. There's story na may isang pastor, tapos yung anak po niyang babae,
nawala, then natagpuan pong patay. And based dun po sa investigation, ni-rape po siya bago siya patayin. No? And then, kung kayo po yung nasa sitwasyon na yun, biglang po nagpakita yung suspect, bigla po nagpakita yung pumatay doon sa babae, sa anak ng pastor. And then, itong pong pumatay doon sa anak niya, humingi ng tawad sa kanya, lumuhod, humingi ng tawad. Tapos, kung kayo po yung nasa sitwasyon na yun, sa tingin nyo po, ano pong gagawin mo? Nasa harap mo na yung pumatay sa anak mo, no? Ano po yung gagawin natin? For sure, lalamang talaga yung galit at matitest talaga yung patient natin, no? Dahil nasa harap mo yung pumatay. Pero sa sitwasyon na yon, yung gusto sa yung gawin ng Panginoon, at pastor po yan, naglilingkod po yun sa Panginoon. At kahit man tayo, no, kung di man tayo, hindi naman sa atin, pastor, pero kung follower ka ng Panginoon, sumusunod ka sa Panginoon, tapos ang gusto pagawa sa iyo ng Panginoon, magpatawad ka. Pero ganun po yung nangyari. Ano po yung gagawin natin? Sagutin nyo lang po sa isip nyo. Pero alam nyo po sa tingin nyo po anong ginawa ng pastor? Nagpatawad po yung pastor, pinatawad niya po yung pumatay sa anak niya. Para daw po sa ikakabuti ng buong pamilya niya, papatawarin po nila yung pumatay sa anak nila. Pero, syempre, pagbabayaran pa rin po nung pumatay. Hindi naman, katulad nga po ng sinabi ko, hindi naman porkit pag pinatawad nyo po yun, nagpapatawad po kayo, may pagkaibigan ka, no, ulit papalalain mo na, sige, patawarin kita, palayain kita, kahit doon ka na tumira sa bahay namin, gano'n. Hindi naman po gano'n. So, forgiveness is part of healing para ma-heal din po yung puso natin. Sabi sa Hebrews 12 forgiveness is not just about forgiving the person. Forgiveness also about helping you to heal yourself from that situation. Okay. And so, last na po tayo. Number 7, moving forward. May tanong po ulit ako. Sa karera po ba, once na tumatakbo tayo, or kung nasa sitwasyon kayo, kunyari, nakipag-racing tayo, nasa marathon tayo, sa tingin niyo po ba, kaya po ba nating tumakbo ng mabilis kapag may bit-bit tayo marami? No? Hindi po, no? Mahirap po yun, sumabagal talaga tayo. Sabi, probably, pwede pa nga po mangyari dahil sa sobrang bigat ng dala natin. Dahil mahirapan nga tayo. Yung pinaka-worst, sumuko na lang tayo, hindi na lang natin itutuloy yung takbo. Pero sabi po sa Hebrews 12, verse 1 to 2, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa sa ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya'y ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Ganon din sa atin. Once na nagpapatagal ka na magpaka-broken hearted, once na nagpapatagal ka magpaka-broken hearted, no, hinahayaan mo na lang na broke ka talaga, hinahayaan mo na lang yan. Tatagal talaga tayo sa hindi talaga tayo makaka-move sa plano sa atin ng Panginoon. Hindi masama ma-heartbroken po. Huwag po yung isipin na pinagbabawalan tayo ng Panginoon ma-heartbroken. Because that is seasonal po talaga. Na-experience po talaga ng bawat isa yan. Pero wag natin itong hayaan na magtagal sa atin. No? Wag po natin itong patagalin pa. I-heal po agad natin yan. Sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1 and 4, sabi sa verse 1, ang lahat sa mundo ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sa verse 4, ang panahon ng pagluha at ang panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at ang panahon ng pagdiriwan. So may mga panahon po talaga tayo na heartbreak tayo. May mga season po talaga yan.
pero wag po nating patagalin. God has given us several approaches for moving forward. So meron po tayong several approaches at maybe makatulong po sa atin to. Una-una, focus on what's good. No, mag-focus tayo sa mas mabubuting bagay. Sabi nga sa Philippians 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isa sa mga dapat po nating gawin para makamove on, mag-focus tayo sa mga mabubuting bagay. Pag nagbubukas po tayo ng pinto sa mga mabubuting bagay, mas malilesen po yung mga pintuan na masasaktan tayo. Challenge yourself to battle negative thoughts or hurtful memories by taking God for the blessing in your life, no? Susunod naman po, look forward. Sabi sa Isaiah 43 verse 18, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay naganap na hindi mo pa makita. Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing something new. Unfortunately, sabi kasi dito, no, ilibing mo nasa limot. Pero sa totoo lang po, yung past is nandyan na po yan. Hindi na po mababago po yan. Pero sa tulong ng Panginoon, we can start to move forward na mawala sa atin. Mag-focus tayo sa healing process po natin. If mag-focus tayo sa gustong gawin sa atin ng Panginoon, may pagkakataon na maging partner pa natin siya in battle. No? Kung mag-focus tayo sa gusto ng Panginoon, syempre, partner, ibig sabihin, humihingi ka ng tulong, partnership po yun with God. At magandang opportunity po yun, no, para makasama ka sa magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. And lastly, rejoice. Romans 5 verse 3 to 4, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tiniis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Ang mag-move on, binibigyan tayo niya ng opportunity para magsaya. Hindi dahil nakaranas tayo ng heartbreak, but because binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na matuto, no? Heartbreak situation can be one of our most intimate times with God. And when we spend time with God, we learn from Him. Nagre-rejoice tayo dahil sa Panginoon, nakalaya tayo sa heartbreak moment na may natututunan. So, using yung mga heartbreak situation po, lagi po natin tandaan na ginagamit po yan ng Panginoon para ma-redirect tayo at matuto rin tayo. Kaya nga po, near to broken-hearted. Kasi po, ang Panginoon is malapit siya sa atin. Every time na nabubroke tayo. Sige po, inaanyahan ko po kayo tumayo.